Mga kapatid, sa sandaling ito, pakinggan natin ang awit 103 at samahan ito ng isang taimtim na panalangin para sa paggaling. Kung kayo ay may dinaramdam sa katawan, may sugat sa puso, may pagod sa isip, o may mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan ng Diyos, samahan ninyo ako hanggang dulo. Isulat din ninyo sa comments ang inyong prayer intention upang maipanalangin din namin kayo. Ilagay natin sa harap ng Panginoon ang ating sakit, kahinaan at pag-asa at humingi tayo ng Kanyang awa at kagalingan. Panginoon kong Diyos, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo nang may mapagkumbabang puso, may pananampalataya at may pag-asa. Pinupuri ka ng aking kaluluwa at hindi ko kinalilimutan ang lahat ng iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng lahat kong kasalanan at nagpapagaling ng lahat kong karamdaman. Sa iyong salita sa awit 103, ipinapaalala mo sa akin na ang iyong awa ay malalim, ang iyong habag ay dakila, at ang iyong pag-ibig ay hindi nauubos. Kaya sa oras na ito, dala ko sa iyong presensya ang aking katawan, ang aking isip, ang aking puso, at ang aking buong buhay. Ama, ikaw ang nakakakita ng lahat ng sakit na dala ko. Nakikita mo ang karamdaman na nasa katawan ko, ang pagod na nasa isip ko, at ang sugat na nasa puso ko. May mga sakit na nakikita ng tao, ngunit mayroon ding mga sugat na ikaw lamang ang lubos na nakaalam. May mga pagod na hindi ko maipaliwanag. May mga luha na tahimik ko lamang na ibinubuhos. At may mga sandaling gusto ko nang sumuko dahil sa bigat ng aking dinadala. Ngunit sa sandaling ito, pinipili kong lumapit sa iyo, ang Diyos na nagpapagaling, umaaliw at nagpapalakas. Panginoon, hipuin mo ako ng iyong awa. Kung may karamdaman sa aking katawan, hiling ko ang iyong kagalingan. Kung may panghihina sa aking kalamnan, sa aking mga buto, sa aking paghinga, sa aking puso, o sa alinmang bahagi ng aking katawan, ilapat mo ang iyong makapangyarihang kamay at bigyan mo ako ng lakas at pagpapanumbalik. Ikaw ang lumikha sa aking katawan at ikaw ang may kapangyarihang magpagaling. Walang sakit na higit na malakas kaysa sa iyo. Walang karamdaman na hindi mo kayang abutin ng iyong habag. Ama, hinihiling ko rin ang iyong kagalingan para sa aking isip. Kung ako ay pagod sa kakaisip, bigyan mo ako ng pahinga. Kung ako ay nalulunod sa pag-aalala, iligtas mo ako mula sa bigat nito. Kung ako ay pinanghihinaan ng loob, palakasin mo ako. Kung ako ay may mga iniisip na bumabalik-balik at sumisira sa aking kapayapaan, patahimikin mo ang aking isip at punuin mo ako ng iyong banal na kapanatagan. Hayaang ang kapayapaan mo ang maghari sa aking isip, higit sa takot, higit sa pangamba, at higit sa anumang masamang iniisip. Panginoon, kung ang sugat ko ay nasa puso, pagalingin mo rin ako. Kung may mga salitang nakasakit sa akin, aliwin mo ako. Kung may mga kabiguang hindi ko pa rin nakakalimutan, hawakan mo ako ng iyong pag-ibig. Kung may mga pagkalugi, pagkawala, sama ng loob, o mga alaala ng sakit na patuloy na bumabalik, tulungan mo akong hindi manatiling bihag ng mga ito. Nais kong maranasan ang kagalingan, hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ama naming mapagmahal,
Salamat dahil ikaw ay hindi malayo sa mga nasasaktan. Ikaw ay malapit sa mga pusong wasak at inililigtas mo ang mga nasisiraan ng loob. Kaya sa oras na ito, hindi ko kailangang itago sa iyo ang aking kahinaan. Hindi ko kailangang magkunwaring malakas kapag pagod na ako. Hindi ko kailangang magpanggap na maayos ang lahat kapag alam mo naman ang totoo. Sa iyo ko ibinababa ang lahat ng aking sakit at sa iyo ko inilalagay ang aking pag-asa. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong pagpapagaling para sa mga mahal ko sa buhay na may dinaramdam. Ang mga nasa ospital, ang mga nagpapagaling sa bahay, ang mga may iniinom na gamot, ang mga naghihintay ng resulta, ang mga mahina ang katawan, ang mga matanda, ang mga batang may sakit, at ang mga pagod ng lumaban. Panginoon, mahabag ka sa kanila. Bigyan mo sila ng kaginhawahan, lakas at pag-asa. Hawakan mo ang kanilang katawan, patahimikin mo ang kanilang isip, at aliwin mo ang kanilang puso. Ama, kung ang pagpapagaling ay dahan-dahan, bigyan mo ako ng pagtitiis. Kung ang paggaling ay hindi agad dumarating sa paraang inaasahan ko, huwag mo akong hayaang mawalan ng pananampalataya. Turuan mo akong magtiwala kahit sa proseso. Turuan mo akong manalig kahit sa paghihintay. Turuan mo akong alalahanin na kahit hindi ko pa nakikita ang buong sagot, ikaw ay kumikilos na. At habang kumikilos ka, bigyan mo ako ng lakas para sa bawat araw, para sa bawat hakbang, at para sa bawat laban na kailangan kong harapin. Panginoong Hesus, Ikaw ang dakilang manggagamot. Lumapit sa iyo ang mga may sakit, ang mga bulag, ang mga sugatan, at ang mga nanghihina, at sila ay tumanggap ng awa mula sa iyo. Kaya sa oras na ito, ako rin ay lumalapit sa iyo. Hindi ako umaasa lamang sa aking sariling lakas. Hindi ako umaasa lamang sa nakikita ng tao. Lumalapit ako sa iyo na may pananampalataya at nagsusumamong hipuin mo ako ng iyong kagalingan. Kung nais mo, Panginoon, kaya mo akong pagalingin. Kung nais mo, kaya mong alisin ang sakit. Kung nais mo, kaya mong ibalik ang lakas na nawala. Ama, pagpalain mo rin ang mga doktor, nurse, tagapag-alaga, at lahat ng mga taong tumutulong sa mga may sakit. Bigyan mo sila ng karunungan, malasakit, tiyaga, at tamang pasya. Gamitin mo ang kanilang mga kamay bilang daluyan ng iyong awa. Gamitin mo ang mga gamot, mga pamamaraan, at mga tamang payo bilang bahagi ng iyong pagkilos sa buhay ng mga nangangailangan ng paggaling. At higit sa lahat, ipaalala mo sa amin na sa likod ng lahat ng tulong ng tao, ikaw pa rin ang tunay na pinagmumulan ng buhay at kagalingan. Panginoon, hinihiling ko rin ang lakas para sa aking kaluluwa, sapagkat may mga sakit na nagpapahina hindi lamang sa katawan, kundi maging sa espiritu. Kapag ako ay pagod na lumaban, palakasin mo ako. Kapag ako ay nanghihina sa pananalig, itaas mo ako muli. Kapag ako ay nalulungkot dahil sa matagal na paghihintay, aliwin mo ako. Huwag mo akong hayaang malugmok sa kawalan ng pag-asa. Sa halip, hayaang ang iyong kabutihan at awa ang magpaalala sa akin na may dahilan pa ring magtiwala, may dahilan pa ring manalangin, at may dahilan pa ring umasa. Ama, salamat dahil hindi mo ako tinatrato ayon sa aking kahinaan.
Salamat dahil ikaw ay mahabagin at mapagpala. Salamat dahil ang iyong awa ay kasing lawak ng langit sa ibabaw ng lupa. Kapag ako ay takot, ikaw ay mahabagin. Kapag ako ay pagod, ikaw ay mapagmahal. Kapag ako ay nanghihina, ikaw ay matiyaga. At kapag ako ay umiiyak, ikaw ay malapit. Sa oras na ito, pinupuri ka ng aking kaluluwa hindi dahil maayos na ang lahat, kundi dahil mabuti ka pa rin sa gitna ng aking pinagdaraanan. Espiritu Santo, bumaba ka sa aking buhay sa sandaling ito. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aking pagkatao na nangangailangan ng kagalingan. Dumaloy ka sa aking isip at dalhin ang kapayapaan. Dumaloy ka sa aking puso at dalhin ang aliw. Dumaloy ka sa aking katawan at dalhin ang lakas at pagpapanumbalik. Hayaang maranasan ko ang iyong presensya na nagpapahinga, nagpapagaling at nagbibigay ng bagong pag-asa. Panginoon, kahit sa gitna ng kahinaan, nais kong magpasalamat. Salamat dahil kasama kita sa laban na ito. Salamat dahil naririnig mo ang aking panalangin. Salamat dahil alam mo ang tamang oras, ang tamang paraan at ang tamang sagot. Sa oras na ito, tinatanggap ko ang iyong awa. Tinatanggap ko ang iyong lakas. Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Tinatanggap ko ang iyong kagalingan sa paraang alam mong pinakamabuti para sa akin. At habang ako ay naghihintay at nananalig, pinupuri ka ng aking kaluluwa. O Panginoon, hindi ko kinalilimutan ang iyong kabutihan. Hindi ko kinalilimutan ang iyong pag-ibig. Hindi ko kinalilimutan na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, nagpapagaling, at nagpapanibago ng lakas ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nanalangin. Amen. Mga kapatid, kung ang awit 103 at panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, isulat ninyo sa comments, Panginoon, Ikaw ang aking manggagamot at pag-asa. Ibahagi rin ninyo ang inyong prayer intention upang maipanalangin namin kayo. At kung nais ninyo ng higit pang mga panalangin na may kasamang mga awit, paggaling, kapayapaan, proteksyon at pag-asa, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa Kanlungan ng Panalangin. Naway hipuin kayo ng Diyos ng kanyang awa at bigyan kayo ng lakas at kagalingan.